siya. Tapos ilagay natin sa tray na malaki. Tapos lagyan natin ito ng salt. So, 1 by 1, ipakita ko sa inyo. At ilabas natin, ilagay natin doon sa may araw. Sana, okay, ganito siya guys. Punasan natin. Malinis ito yung pangunas ko sa pinggan. Punasan natin, tanggalin natin yung tubig. Yan, napunasan ko na lahat. I-prepare natin ang ating salt. Kasi kailangan natin ng salt. Okay. So, ito guys, hiwain lang natin. Kita nyo ba ako? Okay. Ganyan siya, oh. Hindi ito juicy. So, hiwain natin ng 4 kapag alam natin malaki. Tapos, ilagay natin dito sa ating tray. At mamaya, lagyan natin ito ng salt. Gawin nating 4 ang hiwa. Ganito ata yung kamatis natin sa Pilipinas guys, yung mahaba. Yung kamatis kasi nila dito malalaki na bilog, na juicy, na maasim. Ganyan. So, tapusin ko lang ito guys, and mamaya ipakita ko sa inyo ang susunod na gagawin natin. Ibilad natin ito. Bago natin ibilad, lagyan natin ng salt. Ayan. Then, ibilad natin ito doon sa may araw. Wala pa naman araw sa amin. Maganda doon sa bahay nila Sis Yuki kasi may sun siya sa rooftop nila. Ganyan. Lahat-lahat ilagyan. Tara, ibilad na natin ito sa may araw. Dito natin ibilad sa may araw. Okay. Check natin baka mamaya may pusa o birds. Naghugas ako ng jar para sa lalagyan natin. So next na gagawin ko is i-harvest ko yung buto ng bilunak. Yung ang tawag nito, i-harvest natin yung nawawala na naman na ako, spinach, malbar, yung alugbati, yung buto niya. Para ibilad natin para for the next season tayo magtanim ng ganito kasi pa winter na siya. Nahuhulog lang sa baba, so kunin natin at ibilad natin.
Sabi nila ibilad ko daw ito. Maraming nag-comment na ibilad ko daw. Matutubo ito next year. Bibigyan ko din si Sis Marcel pag magkita kami. Kasi wala siyang alugbati. Ewan ko lang kung kumakain siya ng ganito. Guys, yung tomato ilagay ko na lang dito kasi baka anuhin ng pusa, at least dito mabantayan ko ba. Lipat natin. At least pag may pusa ba mabantayan ko. Hi guys, tapos na ako nagluto. Binabantayan ko yung nilagay kong kamatis doon kasi baka anuhin lang pusa, mamaya ipasok ko. Sabi na nanood din ako sa YouTube about sa paggawa nito. Pwede pala i-dry din sa oven. Summer ko ito ginawa, pero okay lang, sabi niya aabot pa daw eh, basta sunod-sunod yung araw ba. And then sige, yes. Mommy, what How are did you you? cook? I cook delicious. What is your project? You forget? No, she said that. I don't know if we're gonna take it back. I don't know. You represent today also? Yes, but mommy, when I poke it, then the soil it got shred and it didn't go anymore. Ah, you should make it big, Mama. It's okay. What? Yeah, like yeah. Well, That's good. well. Wait, let us guess. Let us guess. I feel like chicken. I feel like Here. tambasha. Here. Becky for the with basha. Rice with beef. I will eat Haida. Okay. Yalla. I didn't get my math test yet. No, Nicholas. So if you don't trust me, you can ask Haida Nicholas's po. mom. He didn't get it. So you have exam this week, yan eh. I have biology. Okay, yala. Ayan, kakain na po kami. Ito yung niluto ko. Beef na nilagay ko, tough is nasa loob yung rice. Ganyan siya, oh. Okay. Yan ang kakainin. Tapos, ito naman sa akin. Nagluto ulit ako ng paa ng manok. Kasi, alam nyo, pag masarap kasi siya. Ngutin ba? Paborito ko. Oo. So, slow cook yan. Lagyan ko ng oyster. At, basta adobo siya, guys. Alam nyo na yung pagluto ng inilagyan ko siya ng adobo, ng oyster sauce. So, kain na po tayo. Yung problema ko, bantayan ko. Kasi baka may pusa. Yung pusa ba? Diyan mamaya kasi may araw pa. Hi guys.
Alam niyo, excited ako sa ginagawa kong dried tomato. Sabi ni Sis Yuki, pwede ko daw ilagay sa oven. Kasi sabi niya, mas masarap daw pag sa sun. And, apurado ba ako? Iniisip ko kung ilagay ko ito sa sun, ay sa oven. Kasi sabi niya, bukas, pag-aaraw daw, ilagay ko ulit. So, first day ngayon, So, bukas, second day. Hopefully, this week, straight na may araw. So, sabi niya, kapag uulan, yun daw yung ilagay ko na siya sa oven. Pero ngayon, wag ko muna daw ilagay. Kaya, pinasok ko na siya. Sabi niya, pwede mong ilagay sa labas. Sabi niya, kasi yung hangin nakaka-dry din. Kaso, ang problema ko, may pusa dito. Baka kainin niya. And, sabi niya, ilagay mo dito sa bahay kasi may rooftop nga sila. Sabi ko, alam nga, nabitbitin ko doon. Napapunta ako doon, medyo marami ito. Sabi ko, wag na. Thank you, sis. Sabi ko na lang. Kasi in-offer niya na siya na daw ang bahala doon sa rooftop nila. Maluwang kasi yung rooftop nila, guys. At saka talaga ang tawag nito, maluwang. And doon siya nagpapadry. So, tignan ko. Ito na siya. Medyo dry naman na siya. First day. Siyempre, ganyan, Kaya lang, binabantayan ko kasi tinitignan ko kung may lumilipad. Wala naman so far dito sa loob. Kaya lang, humid dito sa loob. Walang hangin. Sabi niya, mas okay daw pag, mahanginan siya. Kung alam nyo, nakaka-dry kasi yung hangin. Yung update ko, guys. And anyway, alam nyo, may gaganda ako sa inyo. Ganito kasi yan, nagtampuhan kami ng asawa ko. Yes? Am I going to take shower? Yes, mama. Okay. Yesterday, you didn't take shower. You're right. So, tawag ito, kahapon, ang nangyari kasi, habang nagluluto ako, nainis talaga ako, guys. Kaya medyo hindi ako okay habang nagluluto ako ng pang-lunch namin. Kasi, nandito siya, nakaupo. Off niya kahapon, ako naman dito, banda dyan. And then, as in, natutok siya sa hindi niya ako kinakausap. Focus siya sa cellphone. Naiinis na ako. Yung time ba na day off namin sana, ay day off niya. Yung time, yung banding sana namin ba, yung kausapin niya ako, makipag-communicate sa akin, ganyan. Sa inis ko, alam niyo ang ginawa ko, guys, nag-send ako ng picture na na yung lalaki naghahawak ng cellphone, yung babae, yung katabi ng lalaki nakasimangot na angry. Tumawa siya, inis na inis ako kasi as in, hindi niya ako iniimikan. Focus siya sa ginagawa niya, sa phone niya. Sabi ko, ganyan ka. Sabi ko, tignan mo yung picture, ganyan ka. Hindi mo ako kinakausap, ganun ako. So, nagtampo ako kay Mr. kahapon dahil, yun na nga, dahil sa cellphone. Kasi talaga, guys, natutok siya. Nandito siya, na alam nyo, na hawak-hawak yung phone. So, sabi ko, grabe ka. Sabi ko, andito ka sa bahay, off mo. Kaya, dapat magbanding naman tayo. Yung kahit may ginagawa ako, usapin mo ako, hindi yung mag-focus ka sa cellphone. Sabi ko, hindi siya umimik. So, ngayon, hindi kanina, nung pumunta ko sa church, nauna ako, pero kinausap ko pa rin siya. Kaso, nagalit siya kasi hindi ako sumakay sa sasakyan niya. Kasi usually, pag pumapasok siya sa kanyang trabaho, dinadaan niya ako sa simbahan. Ganun, tapos diretso na siya sa work niya. Ngayon, kaninang umaga, dahil sa inis ko ba, nainis talaga ako, guys. Nauna na ako. Sabi ko, gusto kong maglakad. Okay, sabi niya. Pero nagalit siya. Nagalit as in okay. Yung sagot niya, okay. Ngayon, hindi pa siya nag-message sa akin. Hindi rin ako nag-message. Mamaya gugulatin ko. Hindi ako matutulog. Kasi okay na ako, kalma na ako. Ayaw ko kasi yung matulog ako ngayon, nagalit. Yung hindi ko siya makausap, ganun. Hindi ko siya kakausapin ngayon sa phone kasi baka hindi rin ako sasagutin, busy din, masasaktan lang ako. So mamaya pagdating niya, gugulatin ko siya. Magtatago ako dito sa door and gugulatin ko siya. Ay nako.
Kaloka ang marriage life. As in, nainis ako talaga na ang guys, cellphone technology nakakasira sa pamilya. Punso ng English. I have vocab test tomorrow. Yes, that's why I'm making him. 2 of the vocab. Yeah, that's too much. 10. How many? I think 8 the and teacher. 7. 8 Oh, and 7. she will make 15 points, I think. Because they all make in Haida. Maybe. So. Yeah. She might even do sentences of Haida. Oh. But I think there's gonna be vocab and sentences. And how I do sentences with this type of vocab word. Okay.